easy reset. Easy reset. Ngayon, ano pong nangyari sa easy reset natin? Ito po yan. Itong capacitor na to, mga kasama, ay shorted. So, ibig sabihin, gumagana po yung BCC nito. Yung BCC niya, number 1, okay, walang problema. Number 2, yung ABCC, gumagana din, walang problema. Pangatlo, yung kanyang ground, walang problema, malinis. Yung 4, yung AGND, yung analog ground, okay. Panglima, yung AC reset ay drop voltage. Alam ko nag-drop voltage siya ng 1.8 volts. So dahil drop voltage yan, ito ang chinik ko. Yung resistor na may katabing kapasitor. Kasi kapag signal na po ang pinag-uusapan mga kasama, kapag mayroong isang signal, mayroong isang kapasitor. Kapag mayroong signal, mayroong kapasitor. At kapag ang kapasitor na yan ay usually po, ang nangyari po sa kapasitor na yan ay nagkakaroon ng leakage. Hindi po yan nag-short basta-basta. Leak lang siya. Nagli-leak lang. So, ibig sabihin, mayroon kang masusukat na 100 ohms. Pero ang tunay dyan, mga kasama, yung ano niyan is kilo ohms. Pero para siya magkaroon ng 100 ohms, ibig sabihin, nag-leak siya ng 100 ohms. Pero ang kailangan ko dyan is 7 kilo ohms pataas. Okay? So, malalaman ko lang na may problem yan dahil sa voltage drop. Ngayon, iyan po ba ay iinit kapag tayo po ay nag-voltage inject? Actually, mga kasama, yung diagnosis dyan, hindi involve ang voltage inject. Hindi ka na pwedeng gumamit ng voltage injection sa ganyang sira. Kasi hindi po yan main rail. Yan po ay signal. Okay? Signal po yan, mga kasama. Okay, dahil signal yan, sa napakaraming isolated yan. Isa lang po yan dyan, mga kasama. Yung capacitor na yan ay nag-iisa lang dyan sa napakaraming capacitor. Hindi po siya nakaparallel sa iba pang mga capacitor. Siya po ay single capacitor, only intended for single signal. Okay? So, yun po ang nangyari dyan, mga kasama. Okay? So, tingnan po natin ngayon, mga kasama, yung isa pang problem. Ito, ang problem naman ito ay load switch. This load switch pin is corroded. So, ibig sabihin, kung mapapansin nyo, mga kasama, mayroong corrosion na isang pin. Isang pin lang yung corroded. Ito tong area na to. Corroded yan. So, ibig sabihin, yung corrosions na yan, magkukos para mag-malfunction yung load switch IC natin na yan. Paano ko nalaman ngayon na nagma-malfunction siya? After ko kasi, mga kasama, na-resolve yung problem nito, supposed to be dapat mag-output siya ng supply. Hindi siya nag-output ng supply. Mayroon siyang input, mayroon siyang bias, mayroon siyang SOSP, pero wala siyang output. No output. So, ang ginawa po natin, mga kasama, nung makita ko na mayroon siyang corrosion, so ibig sabihin, nagma-malfunction yan dahil sa corrosion. Okay? So, yun po yung problem niyan ngayon, mga kasama. Ngayon, basahin po natin ito po yung problem muna, mga kasama. Ano po? Ang problem natin ay, itong Lenovo na yan ay model IB15. ADA. Okay? Problem, no power. So, nung ma-diagnose ko, missing yung EC on. Missing yung EC on signal. Kapag nag-missing yung EC on, ibig sabihin, wala kang 3 volts always. Kapag missing yung EC on, wala kang 3 volts always. So, aatras ka lang pabalik. Ngayon, dito. Dito po, mga kasama, nakalagay dito ay, upon checking, 19 volts is present, 3 VLP is present, tapos yung on-off niya, yung logic niya ng high, low, high is okay. Ibig sabihin, pag pinipindot yung power button, nagsisend siya ng high, low, high logic sa SIO. So, ibig sabihin, okay siya. Ngayon, upon checking, mga kasama, sunod-sunod kasi yan eh. Upon checking, chinek mo muna sa SIO controller, ang i-check mo po muna dyan, mga kasama, ay yung BCC supply and ground. Yung BCC supply and ground, i-check mo yung BCC supply and ground. Ngayon, okay yon. While easy reset is 0. Ibig sabihin, kapag nag-0 yan, ang taas po ng shorting niyan. Ibig sabihin, hindi lang 100 ohms ang shorting niyan. Ibig sabihin, mas mababa pa doon. Minsan, nagkakaroon ng 10 ohms shorting yung easy reset natin. Okay? So, dito po, mga kasama, pag ang easy reset natin ay
shorted. Madalas po nagsushort po, ilang beses na ako naka ano niyan, na nagsushort yung AC reset or 0 volts. Ang ibig sabihin po niyan mga kasama, na mayroon po tayong shorting doon sa kanyang line. Mayroon po tayong shorting doon sa kanyang line or sa kanyang circuit. So, I found out na yung cause ay yung capacitor. So, napansin po natin, mayroon siyang corrosion. Kapag ang corrosion, mga kasama, nakita natin sa isang capacitor, automatically yan, sisirain niya yung ceramic material at magdidikit na yung positive-negative na insulate material niya. Magdidikit na. Sinira lang po nung kalawang yon. Okay? So, kapag corroded na siya, mga kasama, doon na po ngayon magkakaroon ng shorting. Okay? Minsan, ang cause niyan dahil sa nagkaroon po ng basa o nagkaroon siya ng liquid damage. Okay? So, ang ginawa po natin mga kasama, kailangan po natin i-pry up. Ibig sabihin ng pry up, tatanggalin mo lang yung isang paa o iangat mo yung capacitor. Tapos nung tinest ko again, yung resistance to ground niya, nawala na siya. So, ibig sabihin, capacitor lang yung sira at bumalik na yung dati niyang supply. Nung bumalik na yung dati niyang supply, ito naman ngayon ang missing yung output nitong ating load switch. So, dapat mag-out na siya dyan ng 3 volts at saka ng 5 volts. Pero hindi po nagkaroon ng output yan. So, balik-alik tayo dito. I-check mo dito yung pin. Check mo yung kanyang bias. I-check mo yung kanyang SOSP or yung kanyang enable. So, pag ginagawa natin yun mga kasama at wala pa rin, palitan mo na yung IC na yan. Kasi yun lang ang kailangan niya para gawin niya na yung trabaho niya. Pero, mayroon ding instance mga kasama na yung load switch natin na yan ay shorted. Okay? Meron tayong instance na yung ano na yan, shorted. So, pag shorted siya, tanggalin mo palitan. Saan ka hahanap? Lahat po ng 4th generation na laptop hanggang 14th generation, di pa ako nakita ng 14th generation. 12th generation pa lang. 12 gen ay mayroon silang load switch na pare-pareho. Kahit anong board. Mayroon siyang load switch na 1 hanggang 3 piraso. Gets nyo? So, ibig sabihin, kapag itong load switch ang sira, mayroon kang makukuha basta mayroon ka lang scrap board. Mayroon kang makukuha doon. Ang pangalan, doesn't matter, iba-iba ang pangalan niyan, pero yung pin, ang tandaan po ninyo mga kasama. Yung pin po niyan sa kabila ay, kung titingnan po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pin. Rectangular yung shape, 7 pin sa kabila. So, ibig sabihin, 7 pin. Total of 14 pin. Ibig sabihin po niyan, siya po ay load switch. Okay? Okay po ba mga kasama? Hello po. Okay, so yun po mga kasama sa ating SIO triggering at meron ka pa bang may dadagdag, Brad Joel? Hello? Ay, Okay. naka-off pala yun ako. Rajas, wala naman akong inano na. Alas 11 na rin, Rajas, siguro kunin na lang natin yung mga tanong nila kung meron silang Okay. Sige po. tatanong. Mga kasama, ayos na po tayo dito sa ulitin ko lang summary lang. Number 1, okay na tayo. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Nandito na po tayo mga kasama sa number 7. Ang na-discuss na po namin is yung BDDQ. BDDQ pa lang, di ba? So ang kasunod po mga kasama, i-discuss po natin yung mga maliliit na circuit. Yan po ay ito at saka ito. Madali na po ito mga kasama. Isang araw na lang po ito tsaka ito. Then next po niyan mga kasama ay pag-usapan po natin yung tinatawag nating reset signals. Ito pong mga power okay at saka yung reset signals. Then after po niyan, BIOS na po tayo mga kasama. Yun na po yung kabuuan ng ating pong training. Then mayroon pa rin po tayo dyan mga kasama pag-aralan yung LCD display. LCD display at the same time yung bakit hindi nagdi-display ang laptop. Bukod po yung sa LCD panel problem at bukod din po yung sa mga chip problem. Okay, pag-aaralan po natin yan mga kasama.